ko, ayan, tamang vlog-vlogan muna ang inyong Inday Mara dito sa loob ng bahay. So, kahapon nga, di ba, nung isang araw pala ay naglaba ako. So, ngayon, dahil 2 days na rin ang lumipas nung ako ay naglaba, ay kailangan ko nang tupiin ang aking mga nilabhan dahil naninigas na kasi siya doon sa sampayan. Ay, may ganun. Tamang kwentuhan muna tayo mga kainday ko. Alam nyo ba na 7 years na kaming nangungupahan ng aking mister at 4 years na kaming nakabukol tsaka pa lang kami nakapundar ng mga gamit. O diba ang tagal? Hindi rin kasi talaga biro na nakakapundar agad ng gamit lalo na kapag isa lang yung nagtatrabaho. Tapos yung panganay pa namin ay sobrang gastos niya talaga. Ay my God. Hindi po sa inaano ko yung gastos ng anak ko ha. Pero syempre hindi naman po kalakihan ang sahod ng aking mister. Kaya yung nakapundar talaga kami ng washing machine na second hand na binili ko dun sa aking Marshi na si Danmore ay sobrang natuwa po talaga ako at ang feeling ko ang laki na ng achievements yun para sa amin kasi isipin nyo sa 4 years na na wala kaming washing machine ay talagang kuskus balukus po talagang aking ginagawa sa paglalaba. At alam niyo bang minemekos-mekos ko lang po iyon. Dahil syempre ang sakit kaya sa balakang at ang sakit sa kamay kapag nagbabrush. Pero hindi naman sa nagrereklamo ako dahil sanay po talaga ako sa gawaing bahay. Pero that time po kasi ang asawa ko ay nagtatrabaho siya sa construction. Kaya ayun, sobrang hirap din laban ng kanyang mga damit dahil grabing dumi. Pero carry lang. Tapos, ayun, sunod, nakabili na kami ng electric fan. Pero meron na kami electric fan dati. Yun kasi yung, gamit namin na dinala nung bumukod kami. Tapos, nung nakabili kami ng electric fan. Tapos, sumunod, yung mga plato. Tapos, sofa. Pero, mga second hand lang yun, mga kainday ko. Pero, sobrang nakakatuwa at napakasarap sa pakiramdam yung nagkakaroon ka ng sarili mong gamit na matatawag mo talagang iyo. Ay, cherries! May ganon. Tas ayun, naka-ano na rin ng dryer, pero yung dryer kasi naman kay Deko ay niregalo na po talaga sa amin yon. Kaya sobrang memorable siya sa amin kasi yung tipong hindi naman namin kaano-ano yung nag-gift nun, tapos naisipan kaming bigyan. Siguro naawa na rin sa akin. Ay, kaawa talaga ang hindi mara. Charot! Pero alam niyo ba, sabi ko nga sa anak ko, hindi madali ang pagpapamilya. Kaya hanggat maaari ay makapagtapos muna sila sa pag-aaral ng kanilang mga kapatid bago nila pasukin ang buhay may asawa. Kasi based kasi sa experience namin mag-asawa, hindi rin ganoon kadali. Tapos tulad ko, maaga kami nawala ng magulang, kaya talagang palagi kong sinasabi sa anak ko na mahalagang makapagtapos ka sa pag-aaral. Tapos aside po doon, kailangan marunong din po siya sa mga gawaing bahay. Hindi porque kasi yung anak ko, 'di ba, alam niyo naman na matalino siya. Oy, ang taray matalino. Hindi, pero nag-aaral na siya mabuti. So, talagang kahit busy siya sa school, ay ini-involve ko pa rin po siya sa mga gawaing bahay. Kasi nakakaya naman kapag napunta siya sa isang bahay, tapos hindi siya marunong, 'di ba? So, yun ang sabi ko sa kanya, hindi palagi sa lahat ng oras ay kasama niya kami. Kaya kailangan marunong siyang dumiskarte, marunong siyang makisama sa ibang tao. Habang nagtutupi nga ako mga kanday ko ng aking mga nilabhang na damit, ay talaga ang inyong dudong kalib ay sobrang nangulit ang nangulit. Kasi nakikita niya kasi yung camera na nakaharap sa akin. Kaya yan, nanggugulo siya na nanggugulo at pinipigilan siya ni Ate Sofia. Dahil kanina nga kasi ay nakaharap siya sa akin. So sabi ko nga sa kanya ay doon muna siya sa kabila dahil hinuhulog niya yung mga pinagtutupi ko mga damit. So ayun na nga, tapos na kaming magtupi. Oh my gosh. Kasama ko nga pala ang ating dudong Caleb dyan na nagpapakute sa camera. Thank you for watching!